Okay, mabilis na update lang sa BTC. Kasi di rin ako mapakali sa nakikita ko sa Twitter, no, about sa war news, no. Medyo nakakatakot siya. At pampano rin, pampatanggal din ng ano ko, ng tamad ko sa trabaho. So, pampano lang, pamparelax, no, pamparelax. So, meron tayong move sa BTC, no, na meron tayong breakout, pero yata masabi ko ano to, no, kung successful breakout ba to. So far, nagsusupport pa naman tayo dito sa point of breakout na to. Ang pwede natin ma-expect dito, kailangan mag-push up to ng ganito kalaki siguro. Kung may successful breakout tayo dito, around 37k. Di pa natin nagagawa, pero somehow ando dun tayo sa mga perfect na resistance. Actually, 36k, ano lang rin to, psychological level lang rin. Pag titingin tayo ng weekly, kasi natin to, weekly, meron tayong some sort of mga levels dyan, no? Meron tayo dito sa mga levels na to na breakout, breakdown, mga breakout, breakdown, mga rejection at bounce. Ito, no? Break, rejection, pero magpo-push up, then rejection ulit, then rejection, yan, hanggang sa mag-break, no? So meron tayong some sort of ano dito, no? Meron tayong some sort of mga key level na pinagbe-breakoutan at pinagbe-breakdown. Ganun din dito, no, na ginamit as support hanggang sa magkaroon tayo ng clear breakdown dito. Yan, gusto tumuloy-tuloy siya, no. So medyo may ano to, no, may range of resistance sa ngayon. So sa makikita natin sa weekly, dun tayo nag-re-reject. Okay? So, ano pa pwede natin pag-usapan dito? Pag-usapan natin siguro, medyo matagal kasi natin hindi na check, no? Titingin tayo ng on-chain metrics, ng inflows at outflows siguro. Tingnan natin ang DXY. Ang DXY nagda-dump. Okay, nagda-dump ang DXY, pero meron tong medyo malaki tong dump na ito, no? So, pwede tayo maka-expect dito ng mukha pa siyang hindi impulsive, no? Kasi parang hindi pa to 3 waves. Actually, I mean, hindi pa siya mukhang impulsive move na 5 waves. So, parang ABC na ganyan kunwari. Then, third. Kaso dapat mag-third to ng ganito, no? So, hindi pa natin masasabi, pero pwede ito maging somehow, some sort of correction pa to na ganito, no? ABC, pwede pa maging ganyan yan. So, may possibility of 1, 2, 3 na ganyan, 4, 5, or may possibility na ABC. So, may mga times na pag nagkakaroon tayo ng some sort of descending channel na ganito, na ganyan, at hindi tayo nagbe-break ng maayos dito, may possibility of breakout to, no? So, ibig sabihin, corrective move to. Oops, sorry. Yan, corrective move to. Na ABC at possible mag-pump. Kapag nag-pump yan, expect natin ang mga risk on assets ay mag-dump. Hindi natin alam sa BTC nga lang, pero sa S&P 500 nagpa-pump na to most likely. Ayun, nagpa-pump na nga siya, no? Sunod-sunod siya nagpa-pump. Nung nakakita ng weakness sa DXY. No, pero itong ABC correction na to most likely mali na to, no? At naabuo tayo ng 5 waves dito. So, medyo napupunta siya sa bearish side sa ngayon. So, hindi natin sure kung dito ang fourth wave or D wave or E wave, ganyan, kasi pwede rin kasi maging ito, no, ABCDE. Ganito, ABCDE pump, kailangan mag-breakout nito. Kailangan mag-breakout nito with high volume. Ang problema lang, yung data ng volume nito hindi ko alam kung paano basahin. Pero yun nga, kailangan makakita tayo ng break, retest. Hindi dapat tayo babalik dito sa mga or more like hindi tayo magbe-breakdown sa mga swing high natin para masabi natin bullish ang stock market. So, expect natin kapag bullish ang stock market, ganun din sa BTC. Okay, so meron tayong bullish move, pero at the same time, may mga tinatawag tayong leading diagonal, no? Kapag nagkakaroon tayo ng gantong klaseng move, no? Meron tayong malaking A wave dito, possible. Meron tayong malaking B wave dito, possible. Oh, okay. So, isa sa mga problema dito, bakit malabong maging 3, 4, 5 to? Isa sa mga pinakamalabong mangyari. Kasi meron na tayong overlap. So, meron tayong second wave hanggang third wave na bilang dapat dito. Dapat ganito ang itsura niyan of some sort. Meron tayong 1, 2, 3. Ang problema dito, at yung problema, overlapping na to. At highly likely na
na some sort of ABC correction to, no? Na isang A or baka ganito yung ano, baka ganito yung 1 or di natin sure kung saan dito, pero meron tayo some sort of A, B, C correction dyan. At ang ABC correction na yun, so aalisin ko to sa ngayon kasi mukhang hindi impulsive tong move ng ano, stock market. Napa-stock market tayo, no? Pinapakita ko lang kasi kailangan natin i-review kasi dahil nga rin sa ano, no, sa mukhang may problema sa ano, sa Israel Hamas. Nako, medyo malala ang nakikita ko sa mga news. Pero ito mukhang hindi impulsive. So, mukha tong corrective, no? ABC. So, may expect natin pwede mag-leading diagonal 1, 2, 3, 4, 5 to na last push to the downside na lower low. Siguro, possible lang. Hindi natin sure. Pero ayun ang nakikita ko sa ngayon. No? Kasi lalo na hindi nag-i-invalidate or more like nag-invalidate ang impulsive move to the upside kapag nag-overlap tayo sa number 4 at ang number 1, no? Medyo nag-i-invalidate. So, balik tayo ng BTC. Ngayon sa BTC, ganun din, no? May possibility na yung sinasabi, pinag-usapan natin na yung may possibility of ano ba tawag dito? Hindi fake breakout, no? Ano bang word doon? Yung bull trap, malaking bull trap, may possibility, pero ano pa, nasa side pa ng speculation, no? Nasa side pa ng speculation kasi wala pa tayong makitang magandang reaction. So far hanggat andi dito tayo sa ibabaw na ito, bullish pa tayo. Okay? Bullish tayo. So itong price action na to, bullish pa to. Hanggang sa makakita tayo ng some sort of ano ba tawag dito, throwback sa loob nito, throwback or more like acceptance back, hindi tayo magiging totally bearish, no? Hindi tayo magiging totally bearish. Ang mga bearish sentiment lang natin dito yung mga tipong corrective move lang muna. Okay? So ayun yung pinaka conservative na pwede nating ma-TA kasi hindi natin magagaranti kasi pinaprove tayo ng price action sa ngayon as bullish, no? Na hindi dapat tayo makakita ng or more like hindi natin masasabing fully bearish to hanggat nasa ibabaw tayo, no? So basically bullish but pa dapat. Okay? So, pero ganun pa rin sa longer time frame, syempre, longer time frame bearish to kasi kailangan mag-higher high to dito sa mga to or dito. Pero pag dito sa structure na to, dito sa structure na to, bullish tayo hanggat nandito tayo sa ibabaw nito. Okay? So, ito lang, no, meron na tayo potential na 5 waves dito kung hindi pa natin or more like kapag hindi pa natin masyado sabihin natin recap na lang. Recap 3, 4, 5. After ng 5 waves na to, meron tayong leading diagonal na potential. Actually, punta tayo ng 4 hours. Parang may nakita kasi ako na baka actually hindi pala, no? Ganito talaga, no? Pwede kaya dito. Hindi, ganito talaga. So, sa daily na lang tayo. And then magkakaroon tayo ng ABC correction, ABC. Then magkakaroon na naman tayo ng 5 waves dito. 1, 2, 3, 4, 5. So may possibility na may completion na to ng 5 wave counts. At ang labasan, itong 5 waves na to, hindi magandang sign na ganito lang kaliit yung 5 waves na to, no? Kasi kung iisipin natin, kung third wave to, dapat ang itsura na ito hanggang 1.618. So ang target nito most likely mga bandang 40k, 50k ata to, no? So double check natin, ha. Actually 40k lang pala. Ayan. Mga 38k, 39k area, no? Dapat mga banda dito yung target niyan. So hindi pa natin nakikita para maging third wave. Kaso yun nga, nakakita na tayo ng 5 wave structure dito. So kailangan maka-break to na konti pa. Yan, at ma-reach niya to. Ma-reach niyan, tsaka pa lang siya pwede mag-correct bago isa pang push to the upside. Okay, ang masasabi ko. So sa ngayon, hindi pa ganong kaganda ang push up nito. Bullish siya pero hindi siya nagbibigay ng hindi pa siya nagbibigay ng confirmation na malakas tong klaseng bullish move sa long term, no? Sa long term. So sa short term malakas, sa long term mukhang hindi pa, no? So pero yun nga, as long as nasa ibabaw tayo, bullish tayo. Meron tayong flag pattern dito, pero yun nga, meron tayong bearish divergence din dito. So, papakita ko lang saglit.
Alisin mo natin yung volume. Mamaya natin papakita yung volume. Okay? So, meron tayong higher high dito. Meron tayong lower high dito sa RSI natin. So, meron tayong daily bearish divergence dyan. Medyo malaking sign yan of bearishness. So, meron tayong pwedeng ma-expect. Pwede tayong maka-expect ng corrective move. Ang pinakakailangan natin tandaan dito, hindi pwede bumagsak ang move nito below dito, or more like hindi pwedeng bumagsak ang price action nito na mag-overlap dito sa 30k. Kapag nag 30k ito, pwede tayo maka-expect, okay, mukhang napakalaking bull trap nitong push up na to, kakalabasan, no? So kailangan natin mag-ingat. Kasi ito ang first wave natin, no? So rule sa impulsive theory, para tayo first, second, possible 3, hindi pa natin masasabi. Expect saan na mga bandang 38k pang 3. Tapos kapag gumanto ang number 4 natin dyan, invalidated tong kakalabasan na. So ayun lang yung kailangan nating abangan in case na magda-drop tayo. Meron tayong medyo malaking spinning top na red candle dito, medyo solid candle to. Meron tayong tawag dito sa hammer na pag nakakita tayo, actually ang hammer gumagana yan sa ilalim at itaas, no? Gumagana yun sa both sides, no? May tinatawag tayong hammer sa resistance. Kapag nakakita tayo ng hammer sa resistance, ng candlestick pattern na gano'n, na hindi natin mai-push up at walang wick sa taas to, no? Walang wick sa itaas. Ibig sabihin, hindi kayang mai-push up ang price at malakas ang push down. So, sa ngayon, sa short term, meron tayong signs na bearish, no? Pero hindi natin alam kung magtutuloy-tuloy ba siya into longer time frame. Okay? So, tigil lang tayo mabilis sa on-chain metrics ng whale wallet counts, no? So, may nakikita raw kasi eto, no, hindi na si Chiki, ibang tao to, pero pares lang naman yung channel. Pero titignan natin ang 100,000 or basically mga kraken to, no, 100,000 BTC na hawak. Most likely parang walang galaw to, no, walang galaw. So ang pinakagalaw lang nito either sideways, konting taas, then matagal na months, then konting baba, ganun ang kakalabasan, no. So walang masyadong kailangan bantayan dito sa ngayon. Skip tayo dyan. Meron tayo sa actually ang 100k pala hindi pala krakens to, no? Mga super krakens pala to. Ito pala yung mga krakens, yung 10,000 and above. So nakakita tayo ng some sort of accumulation sa krakens, pero at the same time makikita natin pabagsak tong wallet counts nila. Itong black na to wallet counts to, no? Etong yellow na to price to ng BTC. So habang pataas ang price ng BTC, pabagsak ang wallet count. Ibig sabihin yan, nagkakaroon tayo ng inflow papunta sa exchanges. Kapag pumupunta ang BTC papunta sa exchanges, ano ang ginagawa ng mga tao na para itambay ang BTC nila sa exchanges? So, ang only option mo lang pa ang na gawin doon either ibenta mo ang BTC papuntang ibang crypto, or gamitin mo ang BTC na as pairing ng altcoins. Pwede yun siguro. Kunwari, sabihin natin Cardano/BTC, pwede yun. Pero madalas ang gamit ng mga tao USDT, no? Or other type of USD na stablecoin, no? Pero yung sign na ganito na pabagsak ang tawag dito, Kraken wallet count habang nagpapump tayo, medyo hindi ganun kaganda, masasabi ko. Pero pwedeng tumuloy-tuloy, pwedeng tumuloy tong price na to habang medyo nagsi-sell off ng paunti-unti ang mga Kraken. Pwede mangyari na magpapump ang BTC, no, habang nagsi-sell off to ng paunti-unti. Okay? Uutal ako ng konti, no, sorry. So next, tingin tayo sa whales. So ang whales, no, actually habang nagpa-pump tayo dito naglo-lower low tayo, no, lower low. Pero sa recent move ng BTC na nagpump tayo, medyo may tick up ng onti, kaso napakaliit nito, no, napakaliit nito ang masasabi ko, no. Pwede natin ma-expect dito yung outflow nito
kakalabasan medyo may konting outflow pero hindi siya ganong kalakihan. So kapag tumataas ang whale wallet counts, no? So ito, no. Nasan ba 'yan? Ito, pag tumataas ang whale wallet count, so ito, no, pabagsak ang price ng BTC, pero tumataas ang ang Kraken wallet count, ibig sabihin bumibili ang mga Kraken diyan at tinatago sa mga storage nila, no, sa mga kung ano mang gamit nila, ledger, hindi ko alam kung mga tawag sa mga hardware wallet no, or MetaMask sabihin natin kung software wallet naman. So tumataas, ibig sabihin bumibili, tinatago sa storage nila. Pero kapag nakakita tayo na bumabagsak na ganito, example ito, no, dito sa 2019, ito, no, nagpa-pump, pero magkakaroon ng potential na isa pang ito kasi pwedeng manipulation to, no, biglang idadump ng Kraken nito, yan, idadump ng Kraken bigla. Makikita natin yung drop dito, matindi, no, maapektuhan din ang mga retail dyan, no, hanggang sa makikita natin nag-accumulate ulit sila ng malakihan, no, habang nasa ilalim pa lang, yan. Then habang nagpa-pump, doon din sila nagbabawas ng ng wallet count nila. Ibig sabihin naghahanda para magbenta, no? So ganun lang kasimple yung idea nito. So pwedeng ang meaning nito nagpapasok ng BTC papunta sa exchanges, naghahanda para magbenta sa mga upcoming pumps. Pwede 'yon, no? So tingin na tayo sa whales, no? Ang problema din naman dito sa whales sa pag-dump nito, wala tayong nakitang any sign of accumulation, no? Madalas ang pinaka biggest mover ng market ay yung mga whales, no? Madalas, pero hindi tayo nakakita ng move sa whales dito sa ilalim, no? So for example dito, no, sa mga area to, hanggang pataas pabagsak ang wallet counts ng whales. Ibig sabihin nagbebenta sila habang nagpa-pump, which is maganda yun, profits yun, okay? Habang ayun nga, nakarating na sa pinakatuktok, bumagsak dito sa mga parts nato, dito sila nagsimula mag-accumulate nung paparating na yung last drop, bottom, no? Dito yung banda yung bottom. Kung matatandaan natin, dun din ang napakalaking drop ng Kraken size na 10,000 BTC, no? Pwede natin masabi baka may manipulation to, no, na para may pabagsak pa ulit ang price para makabili ang mga whales, kasi ganyan ang kakalabasan niya, no, papabagsakin ng mga malalaking wallet sizes ang price ng BTC. Ang mangyayari, matatakot din ang retail, no? Ang mapapabenta rin sila, tapos i-rebuy lang rin naman ng mga whales yun. Ang kakalabasan, yung mga naapektuhang retail, nabenta nila yung mga BTC nila. So mapupunta naman yun, mababalik sa mga whales naman. So mas maraming kita ang whales ang kakalabasan, no? So dito natin mapapansin yung pagbagsak nito sa pag-angat nito, no? So habang medyo nagdadalawang isip pa ang BTC na kung mag-ano ba to, mag-ATH ba to, makikita nyo napakalaking pump netong wallet sizes ng mga whales, no? So hindi tayo nakakita ng ganun. Ang problema, okay? Hindi tayo nakakita ng ganun. Yun yung pinaka-problema natin, no? Hindi tayo nakakita. So mapapansin natin sa double top nato, sa higher high nato, meron tayong lower high sa wallet count ng mga whales. Ibig sabihin, sa pump nato, sa mga first big pump nato hanggang sa second big pump nato sa ATH natin, ay nagsisipagbentahan ng whales. So ang kinakalabasan, umaandar or more like gumagalaw ang price ng BTC pabaliktad kasi ang lakas ng selling power ng mga whales, no? Labasan. So ayun nga, ang kinalabasan, nagdump nga tayo. So dito kaya ang tanong. So ito wala pa tayo nakikitang signs of accumulation dito sa whales. Meron tayo nakikitang signs of accumulation sa mga Kraken. Ang problema dito, meron tong FTX crash dito na naglipat ang mga
Kraken ng mga BTC nila papunta sa hardware wallet nila. Kasi syempre kapag naiwan mo ang pera mo or BTC mo sa FTX na exchange or sa mga other types of crypto company na na nagsipagbagsakan, Three Arrows Capital, Luna Coin, ganon, nagsipagbagsakan at may na-invest ka doon, kawawa pera mo kasi goodbye money yon kapag hindi mo nilapag sa hardware wallet mo yon, yung BTC mo. So goodbye pera yon kapag nagsipagbagsakan yon. So ayun lang yung logical reason. Hindi naman actually yun lang, isa yun sa biggest logical reason kung bakit meron tayong pump sa Kraken wallet size. Pero at the same time, pwede ring meaning yan nag-accumulate ang Kraken wallet size. Pwede ayun rin ng meaning Okay? So, hindi natin sure kung alin doon ang tama, pero both nang yon logical. Pero ang alam natin, meron tayong mga company crashes. Okay? Meron tayong mga company crashes. So, hindi ko lang sure kung meron bang mga company crashes dito sa 2019 hanggang 2020, no? Or gitna ng 2019, no? Okay, so ingat lang tayo, no? Next, ano pa ba? So, tingnan natin ang 100 BTC. Ano lang to, no? Mga sharks to, no? Basically, ang mga 100 BTC holders, ano lang to? Mga traders lang to. Kung anong galaw ng BTC, susundan lang nila. Na ito, for example, no? Mag-accumulate dito sa ilalim, mag-accumulate habang pataas ng pataas, nagbebenta lang rin sila, no? Pababa na pababa to, no? Pababa na pababa. Then ganun din ulit, pwede sila mag-reaccumulate. So makakita tayo ng ng malilit na, no? Masyado na maliit para masabi kung alin dito yung mga accumulation, no? So hindi natin ma-zoom in yan kasi nanonood lang tayo ng video. So next natin, itong mga 10 BTC, mga dolphin ang tawag nila. At ito yung medyo mga high profit na or more like high salary job ng mga tao, ng mga retail. At nakakita tayo ng some sort of tick down. Meron tayong nakikitang konting sell off sa 35k, 36k, no? So nakakita tayo ng some sort of pagbagsak since nung drop natin dito, no? First time to nagkaroon ng tick down na medyo malaki-laki. So, bakit ko ba pinag-uusapan to, no? Bakit ko ba pinag-uusapan na yung mga whales, yung mga retails, at potentially ito pang mas maliit na retail na to, no? Meron tayong maliit na tick down rin dito. So, ito pag-usapan natin yung potential na potential bull trap na hindi pa siya guaranteed, wala siyang malaking sort of basis sa ngayon. Ang pinaka basis lang natin dito, nagme-make sense siya sa impulse wave theory sa ngayon lang. Ito, no, yung meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 at meron tayong 5 waves dito, 1, 2, 3, 4, 5 dito, which nag-indicate na may possibility of irregular flat correction to na 5, 3, 5. Meron tayong 5, meron tayong 3, at meron tayong 5. Ibig sabihin, meron tayong 3 waves dito, no? So, meron tayong 5, meron tayong 3 waves na 1, 2, 3. Then, meron na naman tayong 5 na paparating dito. Hindi natin sure kung saan banda. Pero yun nga, ayun lang yung pinaka-proof natin na may possibility na mag-aaron tayo ng bull trap, pero hindi natin guaranteed. Medyo nasa speculation side pa kasi hanggat nasa ibabaw tayo nito, bullish pa tayo. Okay, speculation pa lang yung bearish idea na yun, hindi ko sinasabing mangyayari yun. Gusto ko lang yung maging aware in case na mangyari nga. Okay, so pinag-uusapan natin to kasi yun nga, meron tayong idea na baka bumagsak at meron din tayong napakalaking problema sa war, no? Meron tayong Russia-Ukraine, meron din tayo Israel-Hamas, at nakikita ko napakaraming duguan actually napatay dun sa nakikita ko sa mga video sa Twitter, no? At mga pagbomba actually. Medyo malaking problema 'yon, no? So hindi lang sa crypto 'yan. Masakit din sa damdamin makakita actually ng may mga namamatay na inosenteng tao, no? Napaka heartbreaking talaga, no? Heartbreaking. So, maliban pa doon sa kakalabasan na yun,
baka lumala pa yun, no? Baka mag-step in ang iba pang types of countries doon na baka masyado ng malala yung war, kasi dami inosente nakita ko doon sa no, sa mga video. Kung i-check nyo na lang yun, no? I-check, Google nyo, baka makahanap kayo ng mga videos, pati yung mga million viewers na Twitter account na verified, nag-share ng no, ng actual na gore na nakahandusay ng mga tao sa di ko alam kung saan lugar, sa Hamas, sa Gaza City ba, hindi ko sure. Pero yun nga, marami ang namamatay at pati mga bata, no? So napakasaklap. At hindi natin sure kung paano siya makaka-apekto rin sa cryptocurrency, kasi medyo maliit pa yung sakop, pero kapag may mga dumating na or nag-step in na iba pang countries, baka magkaroon tayo ng some sort of hindi ko masasabi, baka world war. Wag sana, no? Wag sana. So, nakakatakot 'yun, nakakatakot. Hindi lang heartbreaking, nakakatakot din. Okay? Baka magkadamay-damayan ng kalabasan, no? Sana ma-resolve as soon as possible, no? So, ayun lang siguro update natin, no? Expect lang tayo ng ng corrective move dito. So, madalas ako hindi naman ako nagsasalita about sa mga news masyado, no? Kung kasi masakit sa damdamin makakita ng ganong mga klaseng no? Na medyo hindi ko alam, baka politika na to, wala akong masyadong alam dyan, pero kung sa moral compass ba, kung worth it bang may mga namamatay na inosenteng tao sa war, mas masaklap talaga, no? Hindi dapat mangyayari yon. Pero anyway, wag natin pag-usapan yon. Gusto ko lang ngayong mabigyan ng idea na kung anong nangyayari sa mundo rin. Baka gusto nyo i-check, no? Baka gusto nyo rin i-google, no? So eto, no, kung meron tayong 3 waves dito na first, second, third, dapat ang minimum target lang nito above lang ng etong range na to, above lang ng range na to, makikita natin 382, madalas sa target yan ng fourth wave. Okay, kapag lumagpas tayo, pumunta tayo ng 0.5 at dito sa mga point na to, mag-iingat tayo dyan kasi may possibility na bumagsak na matindi yan. Okay, sabihin napakalaking bull trap nito, no? Hindi pa naman siya nagpapakita ng malaking sign of bull trap, magpapakita pa lang ng malaking confirmation yan kapag lumagpas tayo ng 30k. Okay? Some sort of confirmation yon. Ito, some sort of sign. Kapag nakabalik tayo dito sa ilalim na to, lalo na kapag na-break natin tong 382. Kapag bumagsak dito, sign. Pag bumagsak tayo dito, medyo some sort of confirmation. Lalo na kapag bumagsak tayo dito, lower low tayo dito, confirm na, magbabagsak talaga tayo. So, ilang siguro update natin, ingits trades. Wala tayong trading idea dito. Kasi hanggat, eto nga, bullish pa to, no? Bullish pa to, pwede pa tayo umabot ng mga area ng 38k, no? 38k or 37k banda, no? So, ito siguro update natin. Ingat sa trades at GG's boys.